kumusta po yung yung pagdalaw niyo po kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung mga Oo, si Inday pwedeng Sara. Oo. ano niyo? Si Inday Sara lang nakadalaw, no? Kasi ang nangyari, naghiwalay kami. Ang dami kasing tao na nagtipon-tipon doon sa labas ng hukuman. At ang nakiusap si Inday Sara na kung pwedeng maiwan ako para makabalik siya na alas 5, no? Pero kinuwento naman niya sa akin na mabuti naman ang kanilang pag-uusap. Unang-una, ang nami-miss talaga ni Presidente Duterte ay yung pagkain Pilipino. At nag-request siya ng medyas at saka ng sinyelas. At ang sinabi nga niya, yung mensahe niya ay kulang ang mga tao at lahat ay mayroong panahon, no? There's a time for reckoning, no? Ang sabi niya, Kulang no? ang mga tao? Hindi, I mean, ang sabi niya, cool lang ang mga tao. Cool lang ang Oo, mga tao. oo. May nahon lang ang tao at there's a time for reckoning, no? At ang sabi nga niya, umuwi ka na kagad ng Pilipinas at dapat kayo nandun at naninilbihan, no? Sinabi niya kay Vice Oo, President. umuwi na Hindi siya. naman Wag na naririnig siyang po. nandito, sabi niya. Umuwi ka na ng Pilipinas. Okay, yun ang sabi niya. Oo, oo. Pero kumusta po yung kalusugan niya generally? Well, ang sabi naman ni BP Sara, ang tatay niya kasi hindi talaga napapatingin sa doktor, no? Pero mukha namang okay siya. Bagamat alam natin na yung appearance niya sa hukuman, ako bilang isang naging spokes niya, mukhang mahina. At napapansin ko rin yung pananalita niya, mukhang nagka-crack yung kanyang boses, no? At mukhang hard of hearing din, no? Dahil may ilang mga pagkakataon na pinaulit niya yung tanong.